Okay, alam niyo ba guys na yung pag-uusapan nating phone ngayon ay 3,399 pesos lang kung 364 GB na variant yung pipiliin natin. Pero if ever na gusto natin ng 4128 GB, 3,999 pesos naman. Kahit alin pa dyan ang piliin natin, sobrang mura talaga ng phone na to. Pero bago mo i-add to cart, nandyan pala yung link sa description box sa baba. Bago mo i-add to cart, panoorin mo ng buo yung video na to kasi ang dami kong nakitang red flag dito sa Redmi A3. Tama-tama nakapula yung box. Unbox na muna natin. Okay, in fairness naman guys, maganda yung pagkakapackage ng store dito sa Redmi A3. Talagang balot na balot at merong fragile na mga tape. Yung box ng unit natin, naka-bubble wrap pa sa loob ng brown na box kaya may additional protection sa delivery. Ito na yung box ng Redmi A3. Red yung accent at may ilang top specs sa bawat side. Pag open, una natin makikita yung A3 na nakabalot sa printed plastic. Ito na guys ang ating Redmi A3. In fairness guys, maganda at napaka-premium na itsura ng phone na to. Tapos yung likod niya, leather yung feels at malaki yung camera module. Kaya akalain mo talaga na camera-centric yung phone na to. Sa ilalo naman ng box, meron tayong USB cable at 10 watts na charger. Nandito naman sa pinakailalim, yung mga documentations. Okay, kung titingnan natin guys yung specs itong Redmi A3, kaparehong-kapareho niya yung Poco C61. Sana ma-review natin yon pero focus muna tayo dito at I'm sure maikli lang yung video na to kasi basta, palagan muna natin yung design. Okay, so kagaya na sinabi natin guys sa unboxing, ang ganda talaga ng itsura ng phone na to. Kita nyo naman, no? Pero if ever na ayaw natin itong green, meron itong black, tsaka blue. Again, nandiyan yung link sa description box sa baba. Ang ganda rin guys ng design ng kanyang camera module. Meron mga hindi gusto yung ganito kalaking camera module pero nakadagdag talaga sa pagiging premium ng phone na to yung ganyang design. Ganda oh. Sa unang tingin, akalain mo na nasa 10,000 plus yung presyo ng phone na to. So dito guys, sa taas natin makikita yung ating speaker. Meron din tayong headphone jack. Tapos dito naman sa right side, meron tayong volume up and down buttons at yung kanyang fingerprint scanner na power lock button na rin. Tapos dito naman sa may left side, ang makikita natin ay yung SIM tray. At dito naman sa may ilalim, yung main mic at yung USB-C port. Okay, so ito guys, yung SIM tray natin dito sa Redmi A3. So kompleto, pwede tayong magsalpak ng microSD card plus dalawang SIM. Okay, dati guys, kapag bibili tayo ng Android phone na ganito yung presyo, usually, ang supported lang niya na Wi-Fi connection ay 2.4 GHz. Pero good news kasi itong Redmi A3 ay merong 5 GHz na Wi-Fi connection din. So mabilis yung magiging Wi-Fi connection natin dito. Tapos guys, yung feels ng kanyang haptics, very basic talaga. Kung ako sa inyo, i-off nyo na lang. Pagdating naman sa kanyang speaker or yung quality ng tunog ng kanyang single firing speaker dito sa taas, okay naman. Sapat naman yung lakas pero hindi ganun kaganda yung tunog at medyo weird para sa akin, unusual na dito nila inilagay sa taas kasi ang mangyayari niyan, nag-landscape tayo kapag nanonood, matatakpan talaga natin kasi nakaganyan tayo. So ang maganda, ganyan natin, pabaliktad yung pag-landscape mode natin. So medyo mag-a-adjust tayo ng konti para hindi natin matakpan yung kanyang speaker. Pero pagdating naman guys sa kanyang fingerprint scanner, okay naman, maasahan naman natin, wala namang fancy na animation kapag nag-unlock tayo. So, most of the time, mabilis, reliable naman. Konting dampi, ma-unlock naman yung phone. Ngayon, pagdating guys sa kanyang display, meron tayo ditong 6.71 inch HD Plus or 720p na display, 90Hz yung max refresh rate, 268 naman yung kanyang PPI, at aabot ng 500 nits yung kanyang peak brightness. Protected din to ng Corning Gorilla Glass 3. Yun nga lang, wala tayong pre-installed na screen protector dito sa Redmi A3. Wala pa tayong jelly case na nakita sa box. So, marami tayong bibilin agad na accessory para sa phone ito. So, ngayon guys, pagdating sa quality ng kanyang display, sa unang tingin, yung ibang mga phone na na-review ko kapag 720p yung resolution, sa unang tingin, parang 1080p. Pero ito, sa unang tingin, alam mo agad na 720p. So, hindi ganun kaganda yung quality ng display ng phone na to. Pwede naman siya sa mga video sa YouTube, ganyan, kung mag-stream tayo ng mga contents, okay naman siya. Pero, hindi ganun ka-sharp yung quality.
Tapos wala din tayong kahit anong option dito sa display setting para matimpla natin kahit man lang sana yung color temperature. Meron lang tayo dito ay outdoor mode na kapag in-on natin, mas magiging maliwanag pa or aabot sa peak brightness talaga yung brightness nito para mas madali nating makita. Meron din tayong dalawang option para sa refresh rate, isang 60 tsaka isang 90Hz. Yun nga lang guys, kapag naka-select tayo sa 90Hz, makikita nyo naman, naka-fix talaga siya to 90Hz kahit na hindi na natin ginagalaw yung display. So medyo nakakalungkot yun kasi talagang matakaw sa battery to. Yun nga lang, yung kanyang wideband security level 3 lang. So hindi tayo makakapag-play kahit man lang HD na content or 720p, talagang standard definition lang. So itong phone na to ay hindi natin ma-recommend for media consumption. Ngayon pagdating naman guys sa performance, naka Android 14 na tayo dito out of the box. Helio G36 yung kanyang chipset, 3GB or 4GB na LPDDR4X yung kanyang RAM, 128GB na eMMC 5.1 yung kanyang storage. Okay, una sa lahat, in fairness naman, para sa 4,000 pesos na phone, napaka-generous ng 128GB na storage. Plus, pwede pa tayong magsalpak ng micro SD card. So, makakapag-store tayo ng madami-daming images or mga files. Pero, yung kanyang performance guys, sa totoo lang, kapag ginamit nyo to, isa to sa pinakamabagal na phone na nahawakan ko. Pang ano lang talaga siya, pang basic use, which is yun naman talaga yung purpose kung bakit ganito lang yung specs na binigay sa atin ng Xiaomi dito sa Redmi A3. At kaya din ganun kamura yung phone na to, for basic usage lang talaga, for Facebook, Instagram, Messenger, mga ganun lang, text, or SMS, mga ganun. So pwede ito sa mga tao na for basic usage lang, social media lang yung ginagawa or ginagamit ng mga apps, pwede po ito sa inyo. Pero wag pa rin natin expect na magiging smooth yung performance natin. And actually, kahit yung pagkuha lang ng Antutu score, hindi ko nagawa dito sa Redmi A3 kasi talagang nagka-crash yung Antutu ng ilang beses. Siguro mga 4 times yung inulit yung pagkuha ng score, pero talagang nagka-crash siya. Pakita ko sa inyo yung screenshot. So kapag 99% na guys yung ating Antutu test, lalabas to. Okay, magka-crash tapos lalabas tong error na to. So ilang beses ko yung inulit-ulit at in-off ko yung kanyang memory extension, baka may kinalaman yun doon, ni-restart ko, turn off ko, lahat-lahat na, pero ganun talaga. Hindi niya mapatakbo kahit man lang yung Antutu. At para dun sa mga magsasabi na baka naman hindi pang light version or hindi light version yung ginamit ko, well, ayan, makikita nyo, automatic naman na yan yung i-download ng Antutu kapag na-detect niya na mababa yung specs ng isang phone. At kahit yung 3D Mark, hindi rin natin talaga nagamit. Hindi tayo nakakuha ng result dito kasi wala tayong mada-download na wildlife stress test. So, again guys, pagdating sa usage ng phone na to, very basic lang yung dapat nating asahan dito. Ang isang complaint ko lang siguro dito sa Redmi A3, hindi man lang Go edition ng Android yung ginamit nila. Kaya ang bigat talaga ng feel kapag ginagamit natin tong phone na to. Actually, hindi ko siya ma-recommend as secondary phone. For example, meron kang mid-range phone or flagship phone na gusto mong partneran ng isang basic phone for secondary use. Hindi ko siya ma-recommend guys. Kasi mapi-feel mo talaga yung napakalaking difference nila pagdating sa performance. So, mapuprostrate ka lang kung ang ginagamit mo ay medyo mabilis na phone as main, tapos gagamit ka nito as secondary, medyo magkakamot ka talaga pagdating sa performance. So, hindi ko to ma-recommend for heavy usage. Again, basic lang na mga apps yung pwede natin gamitin dito sa Redmi A3. Pagdating naman guys sa kanyang camera performance, yung kanyang main camera ay 8 megapixels. Pinart na rin to ng auxiliary camera na 0.08 megapixels. Yung kanyang selfie camera naman, 5 megapixels.
so in fairness naman, 1080p 30 frames per second yung pinakasagad na video recording na makukuha natin dito sa selfie camera ng Redmi A3, and not bad for the quality. Okay na okay naman guys. Medyo maputla lang tayo, pero again, di tayo dapat mag-expect ng sobrang laki sa ganitong presyuhan ng phone. Pero at least kaya niyang mag-record ng 1080p, kasi ibang mga phone na ganito yung presyo, parang 720p lang yung kaya nila. Ito 1080p. Okay guys, ano masasabi nyo sa quality? Comment kayo sa baba. Ngayon pagdating naman guys sa battery, meron tayo ditong 5,000 mAh na capacity at capable sa 10 watts na charging. So wala akong bibigay sa inyo guys na idea pagdating sa battery consumption, kasi yung wildlife stress test ay hindi talaga gumana. Ang may bibigay ko sa inyo ngayon ay yung kanyang charging speed. So from 23 to 100%, 2 hours and 16 minutes ko na charge yung phone na to. So mabagal din. Okay, so yun na lahat guys sa mga gusto kong i-share tungkol dito sa Redmi A3. So napakamura ng phone na to, totoo naman. And nagustuhan ko sa kanya primarily yung itsura. Ang ganda talaga ng design ng phone na to, napaka-social na itsura. Hindi mo akalain na ganun kamura yung phone na to. Pero pagdating sa performance, hindi ko kasi masabi na dapat yun na talaga yung performance sa ganitong presyo, or medyo tinipid tayo ng Xiaomi. Kasi kaya sinabi ko kanina, ang tanging may reklamo ko sa phone na to, hindi Go Edition. Hindi Go Edition yung binigay sa atin para mas magaan sana yung feels kapag ginagamit natin. Mas smooth sana yung scrolling, hindi ganun kabagal. Baka magamit pa tayo ng Antutu kung sakasakali. Pero dahil normal na Android 14 yung ginamit dito, medyo daman-dama mo yung mabagal na performance. Paano pa kaya kung 3GB na variant yung piliin natin? Baka mas mabagal pa dito yon. So I recommend, kung talagang gusto yung bilhin tong phone na to, dun kayo sa 4GB na RAM. Meron naman siyang memory extension, additional 4GB. So technically, magiging 8GB yung kanyang RAM kasama yung virtual RAM. So ayun guys, kayo ba marirecommend nyo tong Redmi A3 para dun sa mga umahanap ng basic phone or basic Android phone? Comment kayo dyan sa baba. Kung ako tatanungin nyo, again, para dun sa mga sobrang basic yung gagawin sa isang phone, Messenger, YouTube, ganyan, hindi mag-i-store ng madaming files, or kung 128GB kasya na sa inyo, pwede naman. Pero yung bang mag-install ka ng madaming apps tapos sasabayin mo na madaming files, baka magkulang to sa'yo, bili ka ng micro SD card. Pero hindi ko marirecommend na talagang gumamit kayo ng mabibigat na apps or madaming apps dito, kasi 4GB yung kanyang physical RAM. So magkakaproblema tayo. Pero again, for basic usage, pwede i-consider yung phone na to. Nandiyan yung link sa description box sa baba para sa updated pricing. Pero gusto ko pa rin marinig guys yung comment nyo, yung opinion nyo tungkol dito sa Redmi A3. So pakilagay din sa comment section. Maraming salamat sa panonood para sa samot-saring unboxing and reviews. This is Sulit Tech Reviews.